Ano ang self-medication? Bakit ito po pangalan? Ang self-medication is yung paggamit ng gamot para sa self-diagnose na sakit or yung sintomas. So, bakit ito mapangalan? Unang-una is magkakaroon tayo ng misdiagnosis. Hindi po natin alam kung tama po yung diagnosis natin. Pangalawa is yung appropriate dosage. So, hindi po natin alam kung tama yung dosage ng iniinom natin gamot. Pangatlo is yung drug adverse reaction. So, yung iniinom natin na drug is pwedeng mag-cause ng reaction, matinding reaction sa ating pangangatawan. At pang-apat, yung drug dependence. So, nagiging depende na tayo sa gamot na yun para i-treat yung self-diagnose na condition natin or sintomas. Panglima is yung antibiotic resistance. So, maaring yung pag-inom natin ng antibiotic, hindi tama magkakaroon ng resistance. At pang-anim is yung pag-delay ng treatment natin. So, imbes na kumonsulta tayo sa doktor, hindi na kasi tayo na mismo yung parang naging doktor na nagda-diagnose at nagtitreat at the same time ng sakit natin. Bakit ko na i-share ito? Disclaimer lang, hindi po ako doktor, isa po akong medical technologist. A while ago, isa pong tao ang nagtanong sa akin kung ano yung gamot na pwedeng inumin kasi hindi daw siya makatulog. Then, sinare niya din na masakit yung batok niya. Tapos may time na nagkakaroon siya ng muscle spasm. So, ang sabi ko sa kanya is hindi po kami doktor, hindi po kami pwedeng magreseta ng gamot. Ang sabi namin is pumunta siya sa isang doktor para doon kumonsulta kung anong dapat niyang gawin. Kasi doktor lang po yung may karapatan na magreseta ng gamot. Kahit po ako na medtech is wala po akong right na magreseta ng gamot. Yung doktor lang po, sila po yung lisensyado na magreseta ng gamot. So, napaka mapanganib po na nagsa-self-diagnose tayo, na nagsa-self-medicate tayo. Ang dami ko nang naririnig na kwento na tungkol sa pag-self-medicate nila, and bilang isang healthcare worker, gusto ko lang pong i-address yung issue para hindi na po maging practice ng karamihan sa atin yung pag-self-medicate. Ito po ay mapanganib at doktor lang po yung pwedeng mag-treat, magbigay ng reseta at lisensyadong mag-cure ng mga sakit. Ang sabi pa niya is meron daw siyang trabaho. Sa akin po is hindi po pwedeng i-delay yung mga ganong bagay kasi nakasalalay po yung health and buhay natin. So, kailangan po natin agad-agad magpakonsulta para malaman din natin yung tamang treatment na galing sa doktor. And may mga malapit naman na mga RHUs, mga district hospitals, and mga medical centers na government na pwede nating pagkonsultahan. Naniniwala po ako na health is wealth. So, kailangan natin unahin muna yung health natin. Kung isa pang reason is yung pera, yung gagastusin natin pang pagamot, nandun naman po yung PhilHealth para tulungan tayo. Kailangan lang po nating makiusap, lakad yun sa social service or sa malasakit centers para doon po i-care off yung mga babayaran natin. I hope na enlighten tayo sa panganib ng pag-self-medicate. Gusto ko lamang pong i-address yun and naway makatulong. And if natuto ka, please do share, like, comment, and follow. Thank you.